May proposal ng MMDA na gumawa na lang ng shared lane para sa mga motorsiklo at bisikleta sa EDSA. It's as if hindi nagsishare ng lanes ang dalawang road users na to sa mga exclusive lanes na para sa mga bisikleta. It's not news that motorbikes enter the bike lanes. Something na very dangerous para sa mga vulnerable road users gaya ng mga siklista at other active transport users. Pero alam nyo, if we put ourselves in the shoes of these motorbike riders, meron silang mga kanya-kanyang reasons on why they keep on entering the bike lanes. Pag-usapan natin to. This is Buji Babiera and you are listening to Tambike Session, an Anima podcast. When MMDA announced that they're eyeing on shared lanes for motorbike and bicycle sa EDSA, nagpintig ang mga tenga ng mga nakamotor at nakabike. Para sa mga nakabisikleta, hindi raw to safe. At para sa mga nakamotor, bakit hindi na lang sila bigyan ng maayos na lane na matagal na nilang hinihingi? Naniniwala ako na ang bawat side na to ay tama. That's why nagkaroon ng meeting with Metro Manila Development Authority, yung mga organizations for motorcyclists and cyclists. At ang ending, walang desisyon. According to the MMDA, hindi raw nag-agree ang dalawang panig sa proposal nila. That's why they need to think of another solution. Ayon naman sa mga bikers, both motorized and active transport, kailangan separate exclusive lanes. Separate para sa mga bisikleta at separate para sa mga nagmomotorsiklo. Yun ang solusyon na matagal na nilang hinihingi. Pero parang hindi nakikitang sagot to ng MMDA. Alam nyo, EDSA lang ang sakop nitong proposal na to. Pero this can be something dangerous dahil baka gayahin ng ibang syudad at ibang mga lugar dito sa Pilipinas. Yung position ko, it has always been with the cyclist na dapat protected ang mga bike lanes, hindi siya papasukan ng kahit anong motorista, kahit na anong vehicle na motorized. Bakit? Dahil it's dangerous. Yung vehicle pa lang nila, kapag tumama na sa mga siklista, tsak, dehado yung nakabisikleta. Pero alam nyo, naiintindihan ko rin naman tong mga motorcycle drivers na to Desperado na kasi sila na maka-move on sa kalsada na pagka-traffic. Kaya kung may available space na pwedeng singitan, syempre, sisingitan nila. Halimbawa, yung mga delivery riders natin o kaya yung mga nagsasakay ng pasahero, oras kasi yung kalaban nila pagdating sa trabaho. Kailangan they deliver their passengers or items as fast as they can para makakuha sila ng panibagong booking. At syempre, more money for them. So ayaw nila na ma-stuck sa traffic. Kaya kapag pwedeng sumingit, sisingit talaga sila. Biktima lang sila ng sistema natin. At para maayos yon, dapat gumawa tayo ng maayos na sistema that can help solve their problems. Alam nyo, sa totoo lang, paulit-ulit na lang itong sinasabi. Nakikita na it has been proven for the longest time na kung traffic ang problema natin sa EDSA, tingnan natin kung sino ba talaga ang totoong nagkokos ng traffic. Ito yung mga private vehicles na nagko-congest ng ating mga kalsada. Pansinin niyo yung BRT o yung Bus Rapid Transit. Wala silang kaproblema sa traffic kasi walang private car sa linya nila. Except na lang dun sa mga pasaway na patuloy na pumapasok. Alam nyo, I recognize naman na meron talagang demand for space dahil tumatakaw nga ng space itong mga private vehicles natin. Pero yun nga yung problema Malaki yung tinatakaw nilang space, pero konti lang naman yung mga nakasakay doon. So ang tanong, bakit sila yung priority? I think sa tingin ko, kailangan bawasan natin sila ng kalsada at ibigay natin tong mga kalsadang to kung sino yung mas deserving. Sino yung mas may kailangan? Alam ko na kailangan natin i-improve yung public transport system natin kaya madaming nagkokotse. Pero hindi ba pwedeng sabay na i-improve yung public transport system and at the same time, minimize car use? Sana, yung mga decision makers natin, pakinggan nila yung mga boses ng mga actual road users.
And speaking of actual road users, may mga kasama tayo sa episode na to at tinanong ko sila kung ano ba yung masasabi nila sa issue ng shared lanes ng mga motor at mga namimisikleta. Kasama ko si Nads at si Iggy, dalawang siklista. Kasama rin natin si Rob Sam na nagdadrive ng motor at namimisikleta. Kasama rin natin si Henry, isang rider na nagtatrabaho para maghatid ng mga pasahero via motorbike. Iggy, hindi na news na pumapasok ang mga motorsiklo sa bike lanes. Ano yung opinion mo dito kapag nagdadrive ang mga motor sa exclusive lane for bicycles? Personally sa akin, I'd rather they not. Like yun, like legally parang wag nga. Personally kasi like in terms of yung speed and position nila, they cause a lot of anxiety. So for example, for bikers, a big blind spot for them is yung likod nila. And most of the time, the way motorcycles ride is, well, this is a learned behavior then from being in vehicular traffic, is pasikot-sikot din. So, ang nangyayari, di mo lang mamamala, nandiyan na pala yung motorsiklo. Especially when it comes to like yung speed nila. Very sudden lang sila dadating or malapit ka na because you're about to turn tapos di mo lang agad naisip tumingin tapos dumaan na sila. So parang for you, mas mabuting wag na lang sana sila nandun. Yeah. Hi Nads, I'm pretty sure na nalaman mo na yung balita about the shared lanes ng motorbikes and bicycles sa EDSA. Yun yung proposal ng MMDA. Ikaw ba, nakaranas ka na ba na mag-share ng lane with a motorbike sa bike lane? Actually, oo, madalas, di ba? Madalas. Kahit before nung bike lane. Before pandemic kasi, di ba, wala pang bike lane. Before that, shared talaga lang yung road for everyone. Yeah, kasama kotse, kasama pedestrians, everyone talaga. Hi, Rob. Okay, hello. Malamang naka-experience ka na ng mga motor na pumapasok sa bike lanes or alam mo yung fact na pinapasukan talaga ng mga motor yung mga bike lanes. I just wanna know, ano yung thoughts mo about motorcycle riders entering the bike lanes? Guilty din ako na minsan dumadaan talaga ako sa bike lane pag nagmamotor, pero hindi siya yung first option ko. And for me, hindi ko rin masisi na may motor sa bike lane. Kasi even before magka-bike lane, dun madalas dumadaan yung mga motor. Pero ang mali kasi doon, I think, hindi na dictate ng government na, kumbaga, naging norm na lang siya eh. Kasama din natin ngayon si Henry Retoriano. Isa siyang rider ng motorsiklo na nag-aangkas ng mga pasahero at nagdadala from point A to point B. Henry, ang tanong ko sa'yo, ano yung opinion mo tungkol sa mga motor na pumapasok sa bike lanes? Kasi madalas kang nagbabiyahe sa kalsada, di ba? Unang-una sa lahat, magandang buhay sa lahat ng nanonood. Ako nga pala si Henry Retoriano, isang motorcycle rider. Opinion ko sa mga motorsiklo na pumapasok sa bike lane. Unang-una sa lahat, mali naman talaga siya. Pero kasi dahil sa traffic dito sa Pilipinas, ang nangyayari, mga motorsiklo, napipilitan din silang pumasok sa bike lane. Kasi parang yun na rin yung way para mas mapabilis yung daan papunta sa destinasyon na pupuntahan namin. Oo nga eh. Tapos sa lagay nyo pa as a motorcycle rider na nagtatrabaho, parang oras yung kalaban ninyo, di ba? Na kailangan makapunta kayo or mahatid nyo kagad yung pasahero ninyo para makakuha kayo ng panibagong income. So, may sistema din yung yung nagpupuwersa sa inyo na pumasok sa bike lane. Ang tanong ko sa'yo, Henry, ikaw ba? Pumapasok ka ba sa bike lane? Ako minado naman ako na kung minsan pumapasok din ako sa bike lane, lalo na kapag traffic. Halos piling lugar lang din naman yung mga, for example, dadaan kami ng EDSA, Rush Hour, sa Ortigas, sa Novaliches. Kaya yung mga piling lugar lang din talaga yung normally na pinapasukan namin ng bike lane. Pero kapag wala namang traffic, di naman madaming sasakyan. Halos di naman din napupuntahan yung bike lane. Sa akin naman, tanggap ko yung mga nagmomotor sa bike lane. Pero hindi ko tanggap yung mga aggressive sa bike lane. Alam mo yun? I mean, hindi na natin maiiwasan na may motor sa bike lane. Pero yung, kumbaga parang any motorist
would be aggressive pag nasa bike lane sila and they would not respect the safety of those cyclists na nasa bike lane. So, yun lang yung sa akin. Yung parang hindi na nahihiya. Yung parang nakikigamit ka na nga lang ng lane, hindi ka parang rumespeto or like parang wag mo naman i-pressure yung nagbabike sa bike lane. Kumbaga kahit nagmamadali ka. So tama ba, Rob, na naiintindihan mo na may mga pumapasok sa bike lanes? But at the same time, as much as possible, parang sana hindi. Yes, kasi sa totoo lang, starting from our infrastructure and the system, yung batas natin sa daan, walang designed for cyclists. Ano yung nararamdaman mo kapag kasama mo sila sa bike lane? Okay lang ba sa'yo yun? Or nasanay ka na lang? Or sana hindi? Sana hindi. Nasanay na lang. Pero kasi hindi mo kasi sila mabawalan eh. Lalo na kung kagaya ko, babae naman. Alam nga namang sabihin ko na, kuya, tumabi ka naman, bike lane to. Walang akong ganong power eh. Hayaan mo na lang sila dyan sa bike lane. Baka mabastos ka pa, baka, Oo. bakit gusto mo na sana separated yung bike lane sa motorbike? Well, as an architect perspective kasi architect ako eh. Dapat talaga sa city planning, hiwalay talaga yan. Yung bike, pedestrian, nagja-jog, motorcycles, cars, PUVs, ganyan. Hiwalay kasi talaga dapat. Safety-wise, magkaiba kasi yung speed limit natin as cyclists eh. Kesa sa speed na kaya ng motorcycles. Isa pa, kaya nga tayo ewan ko, ako kasi nagbabike ako para maging healthy, ma-maintain ko yung health ko eh. Tapos, papaamoy mo sa akin yung usok ng motor mo, no? Ano ba yun? Totoo. Minsan nga, di ba, nasa shotgun pa di ba? Kapag nasa stoplight, grabe, ang hassle. Oo. Alam mo ba, Iggy, na yung MMDA, may proposal siya na magkaroon ng shared lanes, bicycles and motorbikes. You said na ayaw mo nga sana na umo-occupy yung motorbike sa bike lanes, di ba? Pero ikaw, ano yung opinion mo na gustong gawa ng MMDA ng shared lanes sa EDSA, ang bike at motor? Personally, parang medyo against pa rin ako doon. Well, specifically, di ba EDSA to, right? Ang EDSA kasi, I think, one of the more direct routes when it goes to going to different cities. So parang to make that into a shared lane with motorcycles, medyo nakakatakot. So even if direct siya, di mo pa rin siya dadaanan. Feeling mo, Iggy, kapag dumaan ka doon sa shared lane na to, feeling mo hindi ka safe? Yeah, for sure, hindi. Nung nabalitaan mo tong MMDA proposal na magkaka-shared lane ang motorbikes and bicycles, ano yung pumasok sa isip mo? What are your thoughts about this? Yung first thought ko talaga dyan is, Kasi di ba may motorbike lane na. May motorcycle lane na in the first place. Yung blue lane, di ba? Allotted na yun for motorcycles. Even way before pandemic pa. Sila nga yung naunang nagkaroon ng karapatan na magkaroon ng lane eh. Na isang buong lane kanila. Pero gets ko naman kasi na hindi rin naman kasi narespeto ng mga four wheels yung motorcycle lane nila. Yep. Kaya nakikihati din sila tuloy sa atin sa bike lane na sobrang kalahati na nga lang nung Totoo. nakishare pa, di ba? Na sila pa nga yung mas mabilis yung speed kesa sa atin. Tapos nandun sila. May good siya and bad. Good siya para sa mga motorsiklo pero para sa mga nagbabike, hindi siya good. Sobrang maapektuhan yung mga bikers kasi marami kasing motorsiklo na hindi naman lahat maayos. Kumbaga makisama sa kalsada, meron dyan, mga may init din yung ulo. Kumbaga, syempre kung papasukin ng mga motorsiklo yung bike lane, pwede rin siyang mag-cause ng mga aksidente. Kasi maraming motorsiklo na mabilis din magpatakbo eh. Para sa akin, pinakamagandang solusyon na gawin nila, gumawa talaga sila ng lane para sa mga motor. Katulad sa Commonwealth, katulad sa Commonwealth, meron talagang motorcycle lane. Pag napupunta naman ako doon, nakikita ko naman na nagagampanan naman ng maayos ng mga motorista. Ng mga sasakyan, di talaga napupuntahan ng mga sasakyan yung motorcycle lane. Iniiwasan talaga nila. Oo, para sa aming mga motorsiklo. Kahit traffic, kunyari sa Commonwealth, kahit traffic, yung biyahe na gusto namin, napupunan naman ng motorcycle lane. Hindi kami kumbaga, syempre kami mga motorista, ayaw din namin sa mga traffic eh.
Kaya nga kami singit ng singit. Isa rin yun sa mga dahilan ng mga aksidente. Mabilis kasi lalo na pag maluwag. Mabilis talaga yung mga motor eh. For me, it's not safe. Kasi sa totoo lang, dapat kung may designated lane yung mga bikes as someone na nagmamotor, there's no system for us. Disappointing lang kasi they should like spend on researching first kung saan ba talaga komportable yung mga motor magmotor, saan ba pinaka-safe or mas efficient and what would really, alam mo yun, lessen traffic. Ito kasi, pag in-approve kasi nila to, parang sinasabi na nila na okay na, ganyan. Parang makihati ka na lang dyan sa bike lane. Which is parang safety-wise, hindi okay para sa atin. Kasi kung mag-share tayo, halimbawa, motorcycle and bike, tas ganun pa rin yung length ng space, parang grabe naman, sobrang dehado naman tayo niyan. Yeah. Ito na nga lang yung meron kami, kasya na nga lang yung siko ko eh. Tapos, makikihati ka pa. Oh, ng isang mabilis na vehicle, no? Oo, tapos, iniiwasan pa nga natin yung mga four-wheel vehicle, di ba? Pag yung mga walang bollards or walang harang. Tapos, papasukan pa tayo ng motorcycles. Eh, sabihin na natin, sige, bubusina sila bago sila pumasok. Pero hindi eh. Iba kasi yung understanding nila sa road kesa sa atin. Merong certain na bilis yung motor na hindi kaya maka-keep up sa bisikleta. At pag tinamaan tayo ng bilis na meron sila, definitely masasaktan talaga tayo. Sa tingin ko, sa isang linya, parang kunyari katulad sa EDSA, may bike lane. Hindi. Parang masyadong masikip para sa motorcycle tsaka sa mga nagbabike. Safe ba yun? Siguro kung luluwagan nila. Baka pwede, magluluwagan. Pero safe ba yun? Sa tingin mo, safe ba yun? Para sa akin, mas safe siya. Kasi, kunyari, yung mga nagbabike, nasa kanan lang sila. Yung mga motorista, nasa kaliwa lang sila. Di sila pwede pumunta sa kanang part. Kasi, kumbaga, kailangan may linya lang talaga eh. Kailangan lagyan ng linya. Kunyari, linya para sa bike lane, linya para sa motorcycle lane. Hindi sila pwedeng makatungtong dun sa linya ng bike lane. O yung mga nagbabike naman, hindi sila pwedeng pumunta sa motorcycle lane. So, Nads, nagkaroon ng meeting yung mga grupo ng siklista at grupo ng mga motorbike riders with the MMDA. And yung suggestion nila is, we want exclusive lanes for our own vehicles. Exclusive lane for bikes, exclusive lane for motorbikes. Ano sa tingin mo? Agree ka ba dito or hindi? And bakit? Agree ako na exclusive. Well, pwede tayong magtabi ng lane, pero hindi tayo pwedeng mag-share ng lane. Ayaw natin na may share. Madamot ba tayo? Hindi naman, di ba? Hindi tayo madamot. Nag-iingat lang tayo. Yeah, tama. But sa tingin mo okay na separate yung lanes, na may exclusive lane for motorbikes? Well, para protected tayo ng law, actually. In case may mangyari, ganyan, dapat hiwalay talaga tayo ng lane. Kasi pag pinagsama nila tayo ganyan, magkakaroon pa tayo ng debate. Every time may mangyayari, magde-debate. Sinong may kasalanan? Sinong dapat managot? Ganyan. Pero kung separate yung lane, alam natin kung sino yung nang himasok sa lane ng may lane. Kung yung bike, pumasok man lang siya in-extend niya yung lane niya sa motorcycle lane, di kasalanan ng bike. Kung yung motor, pumasok siya sa bike lane, di kasalanan ng motor. Kung shared lane yan, magtuturuan pa tayo eh. Tsaka ano siya, at least black and white. Diba? Yeah, at least clear yung distinction. Saan ka? Tabi, pwede tayo tabi ng lane. Pero hindi tayo pwedeng mag-share ng lane, di ba? Gusto natin yan, may label. Oo, may label. May label. Yan, gusto natin yan. If you want to prioritize road safety, it's really best na protected yung bike lanes. Protected at the same time, I mean, one thing yung protected bike lanes. Pero there are still, kumbaga, kahit ako na nakakadaan ng protected bike lanes, sometimes hindi ko ginagamit yung protected bike lanes kasi minsan, the bike lanes itself, the protected bike lanes, yung daan niya, hindi siya safe eh. Yeah, dangerous siya mismo. Oo, so parang, alam mo yung nandun lahat ng manholes, nandun lahat ng lubak, basta hindi siya safe eh. So, me as a cyclist, I would rather not use the protected bike lanes kahit pa sabihin nila na protected bike lanes yan. But
does it really protect us? Does it really put us in a safe zone? Yun lang. So, I just wish na before they put up a bike lane, a protected bike lane, or like i-separate natin yung bike lane sa lane ng mga nagmomotor. Siguro dapat isipin nila kung is it really safe to ride on these roads, on this area? Kung bikeable ba yan? As in talagang kahit yung first time magbabike, they would choose like magiging komportable sila using that bike lane. Kasi super safe siya eh. So Rob, how about motor? Okay ka lang ba na magkaroon ng exclusive lane for motorcycles? Okay lang naman sa akin. I mean, if magawa nila na convenient yung bike lane, I'm sure it would be easier for them to put up. Kasi sa totoo lang, hindi naman magsisingit-singit yung mga nagmomotor kung meron silang like lane eh. Kasi nakakatawa kasi before even may bike lane, may motorcycle lane na eh. Para sa akin, sobrang sama nung pagkakadesign niya and the way they have located the motorcycles. Kasi I mean, sa EDSA, nilagay nila yung motorcycle lane sa gitna. And there's no even like additional design input na paano pag gigilid yung nakamotor, paano pag umulan, ganyan. So, ayan, there's so many factors to put in. I agree, pero I have some nuances lang about it na both modes are vulnerable in their own right. So the way bikes are vulnerable is not necessarily the same way motorcycles are vulnerable and vice versa. So ang motorcycles, mabigat sila. So they don't have the same ease of like exit through na necessary for bikes to get out. So kasi for me personally, when I look at bikes, ang first lifeline nila are the pedestrian lanes or like the sidewalks. So ang motors can't do that because one, they're heavy, so hindi madadala, and two, parang they're in the way of pedestrians, baka may patay sila. Tapos we already have something like this na parang differentiated yung motorcycles from other vehicles. Sa mga highway, diba, naka-classify pa nga yung mga kotse versus yung other types of motorcycles na below a certain like tire width. Mga ganon. Tapos yung mga crashes naman, a bunch of them are caused by speed. So, ang bicycles, for me, like, kaya rin important na separate sila kasi they are more likely to able to stop when there's a pedestrian crossing versus a motorcycle going at a faster speed. Ganon. So, pero may counterpoint lang to this in having an exclusive lane for both is that bikers are known to also get out of the lane because necessary. Yeah. There are also obstructions. Pero because kung gagawin mo exclusive lane yung motorcycles and bikers, there is more ammunition for people to hate on both. Kasi motorists rely a lot on yung pagkakasikot-sikot nila for their ease of travel. And bikers sort of do the same too, to a certain extent. Like yung Commonwealth pa lang doon sa QC Circle. Tama. Parang medyo mahirap na doon eh. Most likely, lalabas ka talaga ng bike lane kasi nga, it's so difficult to bike there. Yeah. Kapag nagstay ka sa lane mo, medyo assured bangga ka doon. Yeah, oo. And at the same time, pag nagstay ka doon, hindi mo sigurado kung makakatawid ka ba talaga kasi ang daming obstructions, ang daming lubak. Di ba? Minsan nga, dahil nga lacking din yung pedestrian infrastructure natin, ang dami ding mga pedestrians na nasa kalsada. So, many cyclists really go out of the bike lane. So, sana kung gagawin nga nilang exclusive tong lanes na to, for me, sana ayusin nila yung kalsada natin, di ba? Parang okay ako ng exclusive lanes, pero sana maayos lang, di ba? Mas okay talaga yun. Kasi katulad kami, mga motorsiklo, singit kami na singit. Yung iba, syempre, lalo na pagka-traffic, minsan, meron kaming nabubunggo na sasakyan, nabubunggo yung side mirror, nagagasgasan yung mga sasakyan. Hindi lang naman para sa mga motorista yun eh, para rin naman sa mga nag-drive ng four wheels. Kasi minsan, katulad niyan, di ba sa mga nababalitaan sa TV, mga motorsiklo, tapos sasakyan, nagkakabanggaan, nagkakaroon ng aksidente. Pero sa tingin ko, kung magkakaroon ng separate lane nga yung mga motorsiklo, masasabi kong mas maiiwasan yung mga aksidenteng ganun. Para sa akin, mas safe. Kasi, syempre, iba-iba rin naman ng opinion yung tayong mga tao eh. Kumbaga ako, araw-araw rin naman ako nasa kalsada. Ganun yung sa tingin kong opinion na better para sa akin. Yung lane para sa motorcycle, para sa'yo, dapat ba pang motor lang yon? Hindi papasukan ng four wheels, hindi papasukan ng pedestrians? O okay lang sa'yo na pasukan ng
four wheels from time to time? Pwede siyang pasukan ng four wheels kung lilipat lang siya ng linya. Kung tatambay yung four wheels sa linya ng mga motorsiklo, dun lang siguro masabi ko magkakaproblema. Para sa'yo, maayos na magkaroon ng bike lane, magkaroon ng separate na lane para sa mga motorsiklo. Hindi ba maiinis yung mga naka four wheels nun? Kasi mababawasan sila ng lane para sa sarili nila. Siguro yung iba, hindi naman maiiwasan yun. Kanya-kanya naman tayong pag-iisip eh. Pero for safety naman eh. Hindi naman yun para gagawin, para lang maging komportable para sa mga motorista o sa mga nagbabike. For safety naman yun ng mga tao. So okay lang sa'yo mabawasan sila ng lane? Okay lang. Para sa akin okay lang. Kung yun naman yung ikakabawas ng aksidente dito sa Pilipinas. Etong mga meetings na to, itong proposals na to, ginagawa siya para sa safety at para maging better yung traffic ng ating syudad. Pero problema na to for the longest time. Ikaw as a road user, kung papakinggan ka ng mga decision makers natin, sa tingin mo, ano yung kailangang mangyari para maging better yung roads natin? Kung pakikinggan nila kami na mga nagpa-plan talaga ng roads, ganyan. Yeah, at bilang isang siklista on the road. Bilang isang siklista na halos everyday nagpo-put. Dapat hiwalay kasi talaga. Yung lane natin now is already deprived, to be honest. Sobrang skip. Sakto lang siya Kung may nagmamadaling bike sa likod mo, hindi siya makaka-overtake sa'yo. Kasi for single bicycle lang talaga siya Tapos, kung mag-share pa tayo sa motor, sobrang hindi kaya nung ganung length span lang. Para protected tayo ng batas talaga. Dapat hiwalay yan. Para protected tayo as cyclists, protected yung motorcycle as two wheels lang din. Dapat merong label. Protected bike lane and protected motorcycle lane. Yeah. Hindi lang yung bastang painted ganyan with label. Bakit hindi nilalagyan like from before, diba? May bollards, may partition, ganyan. Para if ever nag-extend man yung wheels ng four wheels, hindi tayo nasasagi. Well, I mean, I work in an institution. So, nagtuturo ako. Kung gusto kong i-push yung road safety talaga, kailangan mag-start talaga in research. And then, right after research, guro mag-design ng sistema. And that system would, hindi lang yung infrastructure. How are we going to design the infrastructure? How are we going to educate our road users in everything around that? Ikaw bilang isang motorcycle rider na nagtatrabaho, na dumadaan sa mga kalsada natin sa Metro Manila, sa tingin mo, anong solusyon para maging better yung roads natin? Mas gumawa pa ng katulad yan, yung mga ginagawang mga skyway, bagay yung mga sasakyan, yung mga four wheels, yung mga truck, yung mga bagay mga private cars, doon na lang sila sana dumaan. Kaso nga lang, syempre ang negative dyan, kasi syempre kailangan nila magbayad mga toll gate. I think rather than a specific suggestion, I feel like there should be like a saying that parang they should adhere to, in that there is a principle when it comes to building a city. You have to build for something larger than your context. So, yes, we can argue about private vehicle lanes. We can argue about how buses should be managed. We can argue if there should be an exclusive lane for both motorcycles and bikers. But at the end of the day, who you're really designing for is people. What I want them to think about is that, like, making our city, imagine nila how each person feels na ganun nila ginagawa sa city. Just thinking about how a person will come from the bus and go to the sidewalk. Something simple like that, you're already tackling so many things in terms of road design. At the end of the day, ang gusto lang talaga natin ay magkaroon ng isang ligtas at convenient na kalsada para sa lahat. Maganda marinig yung mga perspectives ng iba't ibang mga stakeholders sa issue ng shared lane between motorbike and bicycles. Sana mapakinggan sila at sana magkaroon na ng maayos na solusyon ng MMDA at ang iba pa nating mga authorities na nag-i-implement ng rules and design sa ating mga kalsada. Maraming salamat kay Rob, Nads, Iggy at Henry
sa pag-join sa episode na to ng Tambike Session. At sa inyo rin, sa ating mga listeners, maraming salamat for tuning in. Magkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode ng Tambike Session.